Paano ba dapat turuan ng mga botante para maging mas mapanuri sa mga kandidato? Magandang tanong yan. At honestly, hindi ito simpleng turuan lang, problem. Ang pagiging mapanuri ng botante ay kombinasyon ng kaalaman, ugali at sistema. Kung gusto talagang magkaroon ng pagbabago, kailangan sabay-sabay na gagalaw ang tatlong yan. Ganito mo siya pwedeng i-breakdown, pwede mo rin itong gawing content or podcast episode. 1. Simulan sa mindset, hindi agad sa impormasyon. Kahit gaano karaming facts ang ibigay mo, kung sarado na ang isip ng tao, hindi papasok yan. Turuan muna ang botante na magtanong, totoo ba to o gusto ko lang paniwalaan? Anong ebidensya? Ano ang track record, hindi lang salita? Parang shift from sino ang sikat to sino ang may nagawa. 2. Isimplify ang impormasyon. Huwag gawing elitista. Minsan kaya hindi nagiging mapanuri ang botante kasi ang impormasyon masyadong technical, puro jargon, hindi relatable. Dapat gawing ang kwento, storytelling, konkreto. Halimbawa, ito ang ginawa niya bilang mayor. Visual, charts, short videos, kung pang TikTok o Reels. 3 bagay na dapat mong tingnan bago bumoto. Red flags sa kandidato na hindi mo napapansin. 3. I-highlight ang track record over promises. Ito ang isa sa pinakamahalagang habit. Turuan ng tao na maghanap ng nagawa, projects, batas, serbisyo. Consistency, hindi lang tuwing eleksyon. Accountability, umamin ba sa pagkakamali? Simple rule, kung wala siyang nagawa noon, bakit mo aasahan ngayon? 4. Turuan kung paano mag-fact check. Sa panahon ng fake news, ito ang survival skill. Basic lang. Tingnan ang source, legit media ba? Hanapin kung may ibang nag-report. Iwasan ang forwarded many times. Pwede mong gawing content. Paano malaman kung fake news sa 30 seconds? 5. I-expose ang emotional manipulation. Maraming kandidato ang nananalo dahil sa drama, galit, takot, idol mentality. Turuan ng botante na kilalanin. Pinapagalit ka ba para hindi ka na mag-isip? Pinapaiyak ka ba para makalimutan ang issue? 6. Simulan sa maliliit na komunidad. Hindi kailangang buong bansa agad. Mas effective kung barangay discussions, small group conversations, pamilya at kaibigan. Kasi doon mas bukas ang tao makinig. 7. Ipakita na may epekto ang boto nila. Minsan apathy ang kalaban, hindi ignorance. I-connect mo. Ito ang epekto ng maling leader sa presyo ng bilihin. Ito ang epekto sa trabaho, edukasyon, kalusugan. Kapag naging personal, mas nagiging seryoso ang tao. 8. Lead by example, pinaka-underrated. Kung ikaw mismo, nagre-research, hindi agad naniniwala, marunong makinig. Nahihikayat ang iba, hindi sa debate lagi nananalo, kundi sa consistency. So, ibig sabihin, hindi bobo ang mga botante, kung hindi kulang lang sila sa tamang gabay. Oh, mas malapit sa katotohanan yan. Pero kung lalaliman natin ng konti, hindi lang siya simpleng kulang sa gabay. Mas komplikado pa. Mas accurate siguro sabihin, ang botante ay produkto ng sistema, karanasan, at impormasyong natatanggap niya. Kaya minsan, kahit matalino ang isang tao sa ibang aspeto ng buhay, nagkakaroon pa rin ng questionable na desisyon pagdating sa pagboto. Bakit hindi sapat na sabihing bobo ang botante? Kasi maraming factors na nag-i-influence. 1. Survival mode versus critical thinking. Kung ang iniisip ng tao ay, paano ako kakain bukas? May trabaho pa ba ako? Hindi priority ang pag-research ng kandidato. Hindi ito kabubuhan. Ito ay priority ng buhay. 2. Emotional connection. Aminin natin, tao tayo. Mas naaapektuhan tayo ng kwento, charisma, pagiging relatable. Kaya minsan, pakiramdam ko mabuting tao siya kahit kulang sa konkretong ebidensya. 3. Information environment. Kung ang nakikita mo araw-araw ay fake news, biased content, propaganda. Kahit gusto mong maging mapanuri, mahirap kung mali ang pinanggagalingan ng impormasyon. 4. Cultural factors. Sa atin, malakas ang utang na loob, loyalty, personality-based politics. Kaya nagiging kilalang tao, qualified na tao, pero may responsibility pa rin ng botante. Hindi rin pwedeng sabihin na wala silang kasalanan. Kasi kahit papaano, may choice pa rin. Magtanong, magduda, maghanap ng ibang sources. Mas balanced na pananaw, hindi bobo ang botante.
Pero hindi rin automatic na tama ang desisyon niya. At hindi rin sapat na sisihin lang siya. Kailangan siyang tulungan, pero kailangan din niyang tulungan ang sarili niya.